So since malapit na yung birthday ko, meron na akong rason para bumili na isang bagong running watch. Papalitan ko na tong Huawei GT Runner ko na ginamit ko since around February ngayong taon. So ang ipapalit ko ay isang tantananan. Oh, by the way, kung gusto nyo bilhin to or nagbabalak kayong bumili, naghahanap kayo ng mura, ito ibebenta ko lang siya ng mura. Relatively mura lang. Kasi nabili ko siya ng around 5,000 pesos ngayong taon. So ibebenta ko siya siguro nasa ang PM na lang kayo kung interesado kayo. So bale, ang ipapalit ko is itong Garmin na Forerunner 165. Ito yung box niya, yan. So dumating siya kahapon. Nabili ko siya ng around 8,995 galing sa isang online seller na taga Cebu. So shout out sa iyo, Giancarlo Sarmiento. So salamat sa iyo, sir, kasi napakabilis mong kausap, saka legit na Garmin yung natanggap ko. Anyway, kung bibili naman kayo sa mga online platform katulad ng TikTok, tulad ng ibang shopping na mga platform dyan, I think hindi naman siya ganun kalayo yung presyo. Nasa 9,300 pesos na lang to. I think meron pang mas mababa dyan kung magse-sale sila. Pero typically, nakikita ko siya ng around 9,000 to 10,000 pesos na lang. So non-music ito na edition ng Forerunner 165. Mas mahal kasi yung music. Saka hindi naman ako nagmi-music habang tumatakbo. So ang nagustuhan ko lang dito so far talaga is kapansin-pansin yung laki niya. Or mas maliit siya kumpara dito. Saka at the same time, mas magaan siya. Napaka-komportable din ng kanyang strap. AMOLED yung display niya. Pareho naman silang AMOLED. Actually, AMOLED din naman ito. Maganda din yung display nito. Saka mabilis itong gamitin kasi 2 button lang. Ito kasi naninibago ako. 5 button yung gagamitin mo dito. Pero magagamit mo pa rin itong kanyang touchscreen. Ang hindi ko lang nagustuhan dito or siguro na-spoil lang ako dito sa Huawei GT Runner ko is magnetic yung charging dito. Ito kasi talagang port siya. Kailangan mo siyang isaksak. Saka yun nga, kailangan ko siyang bilhan ng cover kasi nadudumihan to. Nilagyan ko na siya ng silicone na case tapos screen protector. So far, maganda naman yung naging experience ko pero hindi ko pa siya natakbo talaga sa labas. Dito lang sa loob. So itatakbo ko siguro ngayon. And gagawa ako ng review dito after kong matakbo to ng iilang kilometro. So, sa mga nagbabalik din bumili ng running watch, baka ito yung hinahanap nyo or abangan nyo yung magiging full review ko nito. At least maibahagi ko rin yung magiging experience ko nito sa Forerunner 165. Anyway, sa mga nagbabalak bumili, PM lang kayo, especially kung taga Leyte kayo, pwede nyong puntahan dito, pwede tayong mag-meet up, at least matest nyo itong GT Runner ko.